Muntik mabagsakan ng natumbang pine tree ang ilang residente sa Baguio City sa gitna ng masamang panahon. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Sol? Ivan, dahil nga sa walang tigil na pag-uulan dito sa City of Pines, isang pine tree nga ang nabuwal kanina at humambalang sa kalsada. Bumigay na rin ang ilang riprap o retaining wall. Balot pa rin ng fog ngayon ang Baguio City, pero nagkukubli sa makakapal na ulap ang perwisyong dulot dito ng masamang panahon. Gaya sa Barangay Happy Hollow kung saan humarang sa kalsada ang isang dambuhalang pine tree. Bandang alas 10 daw ng umaga kanina nang bumagsak itong puno. Etong puno, nasa likod yan ng riprap na yan at bumagsak at humambalang dito sa kalsada. Kaya para tuluyang maalis na ito, ang ginawa ng mga otoridad, pinutol-putol na itong pine tree para maklear na itong bahagi ng kalsada sa Barangay Happy Hollow. Ikunento ng ilang nasa kalsada ang pagtumba ng puno, kasama na ang ilang nakaiwas na mabagsakan. Biglang tumunog yung kahoy. Takbuhan kami kanina o dalawa kami. Sobrang nervyos. Nanginginig. Yung nakita nga namin po yung yung pagbagsak ng kahoy, yung dalawang tao, buti na lang nakatakbo po silang Hindi inabot. hindi inabot. May crack ka na pong maririnig, tapos dahan-dahan na po siyang nagganyan. May dumaan po na sasakyan, buti na lang po mas mabilis siya. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, nakatagilid na talaga ang puno bago pa ang mga pag-ulan. Hindi maiiwasan ngayong malakas po yung ulan, yung bagyo po. Loosen yung soil, kaya ayun, yun yung isang cause. Nadamay rin ang isang poste matapos mabagsakan ng puno ang kawan. Yung poste nga dyan, medyo nag-crack na po, kaya nakiki-coordinate po kami sa Beneco na sana puntahan na po nila para ma-assess yung mga poste kasi natamaan po yung linya ng kuryente. Natatakot po kami. Siyempre po. Hindi na po kasi andun po kami sa taas. Ito lang istur ang delikado at saka yung nakaparada dito na sasakyan. Ito tuloy pa kasi ito naman ang pangkabuhayan namin. Bago magtanghali kanina, binuksan muli sa mga motorista ang kalsada. Dahil pa rin sa walang humpay na pag-uulan, bumigay ang riprap na ito sa Cannon Road kung saan may mga lalaglag na bato. Sa kabila ng masamang panahon, may mga dumayo pa rin sa City of Pines. Sabi ko, God forbid, walang mangyari sa amin. So ganun lang ang isang OFW na naghahanap ng kasiyahan din. 4 weeks lang kami dito, but nung dumating kami sa since nung touchdown namin, umuulan na. Birthday po kasi ng anak ko bukas, so kahit umuulan, okay lang, go. As we observe this weekends po, sir, almost fully booked po tayo. Almost of our guests are families na galing po sa mga taga-baba, mga probinsya. May mga binaha pa rin lugar sa Baguio, gaya sa Nagilian Road sa Barangay Irisan. Sa parehong barangay, isang bahay ang nabagsakan ng mga natumbang kawayan, habang sa Camp 7, nasira na natumbang puno ang isang bahay. Sa Atok Benguet, dumalo sa kalsada ang mga maputik na tubig. Sa Mountain Province, nahulog ang malalaking tipak ng bato sa bahagi ng Bontoc Kalinga National Road. Pinag-iingat ang mga motorista sa banta ng mga pagguho. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, halos maabot na ng 2 dam ang kanilang normal high water level kaninang alas 8 ng umaga dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Sa Lawag, Ilocos Norte, pabugso-bugso ang ulan mula kagabi, kaya apektado ang ilang motorista. Pero biyaya naman ang ulan para sa mga magsasaka sa palayan. Ivan, ayon sa OCD Cordillera, tuloy-tuloy naman daw ang pagsasaayos sa mga istruktura gaya na lamang ng mga ganyang retaining wall na nasira nga dahil sa pagulan. Samantala, Ivan, alam mo, simula paggising natin kaninang umaga, abay walang humpay ang napakalakas na ulan na patuloy pa rin nating nararanasan dito sa Baguio City. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Marisol Abdurrahman.